ng Department of Transportation makakausap natin. Secretary Lopez, magandang umaga po sir. This is Aljo Bendijo. Ay Sir Aljo, magandang umaga po sa iyo at sa lahat po na nakikinig ng iyong programa. Magandang balita ho ito sir. Congratulations. Opo. Sec, maaaring pumili na lang ang mga motorista dito, auto sweep or easy strip. Tama ho ba kung anong gusto nilang gamitin para makadaan po dito sa mga expressways natin? Tama po Sir Aljo, ito po ay sinasabi nating optional, itong 1 RFID natin para sa lahat ng Luzon Tollways. So pwede pong mamili ang ating mga motorista kung ang gusto nila auto sweep or easy trip. Or pwede din po na they're going to maintain their existing 2 RFIDs po ngayon. Okay. May nagtatanong ho dito, paano daw kapag may load yung isa, pwede raw bang ilipat doon sa isa? Tama po. Pwede. Okay. For example, ang pinili nyo po easy trip. No po, no, as for your 1 RFID, yung load nyo po sa auto sweep, ililipat po sa easy trip. Or pwede din po kumuha kayo ng refund. Okay. Meron ba itong stress test? Ano pong ibig sabihin po niyan? Stress test na Secretary Banoy? Meron po Sir Aljo, bago po natin itong nilunsad, meron ang stress test po ay akin itong sinasabi natin proof of concept. Kailangan nating subukan muna. So sinubukan po yan ng TRB, ng mga kasama natin sa Toll Regulatory Board, kasama mga concessionaires. So parang meron po itong practice at try out bago yung real game, which is yesterday when we will launch it po. Oh. So makakaasa po ang ating motorista at kami rin po, we're quite confident sa pamalan at ito po yung parating inuulit ng ating Pangulo na magiging mas conveniente po at maginhawa ang kanilang pagbabiyahe. Opo. Saan po ilalagay ito pong RFID na ito, sir? Ngayon po, ang sistema po talaga dapat, ang RFID ay nasa likod ng windshield. Okay. Yan po yung pinakamaganda at mabisa na lagayan ng RFID. Kung may dadagdag ko lang, Sir Aljo, Opo. usually kasi po nilalagay sa headlights natin. Kaya mayroon tayong nararanasan na hindi nababasa ng toll system natin yung RFID. At ang pangunahing rason po, ayon sa amin datos, ay dahil itong mga stickers po natin ay either defective na, worn out na kasi because they are exposed to sunlight, sa ulan, at minsan po nakapark din lang tayo sa labas. So nasisira yung ating RFID stickers. Unlike kapag nasa loob ng windshield, mas naalagaan at mas napapahaba natin yung sinasabing buhay ng ating stickers. Opo. Paano po kung may dalawang RFID sticker ang isang motorista? Ano pong gagawin niya? Kapag meron po siya dalawang RFID at kung gusto niya pong magkaroon ng 1 RFID, mamimili po siya either yung easy trip or auto sweep. Kapag may napili na po siya, pwede po siya magpa-register online. Example, kapag easy trip po ang gusto niya, pumunta siya sa social media ng easy trip at makikita po nila doon kung paano sila magre-register. Or kung gusto niya naman mag-walk-in, pwede din po. Punta lang din again siya sa social media or webpage ng pinili niyang RFID at makikita niya po yung mga lugar kung saan siya pwede pumunta para sa walk-in application po. Okay. So sa ngayon, individual account muna. Kailan ho kaya ang corporate accounts? Ang mga corporate accounts po natin at group accounts po, first quarter of 2026. Inuna po muna natin ang ating mga private motorists for the simple reason po, Kuya Aljo, that they comprise 98% of the motorists using the RFIDs po. Opo. So with this napakagandang balitang ito, maiwasan na ho natin. Hassle-free na ito. Tama ho ba, Secretary Banoy? Yung biyahe ng ating mga motorista, lalo na inaasahan natin yung Exodus next week sa Undas. Opo. Tama po. Tulad nga po ng bilin nga po ng ating Pangulo, sabi niya po sa amin, just make sure na pagaanin natin ang kalbaryo ng ating mga motorista ang kanilang pagko-commute. Kapag meron na po kayo 1 RFID, other than you just maintain 1 account na po, no? Hindi ka na mamomblema. Kasi minsan po, kahit nakapag-load ka sa isang RFID, nakalimutan mo mag-load naman sa isang RFID, magkakaproblema po kayo. Pero po ang gusto ko lang din po sabihin, Kuya Alvin, if I may add po, no, ito po ay para lang po sa mga motorista na walang negative account. Ibig sabihin wala po kayong negative balance.
Kung meron po kayo negative balance, ayusin po muna natin yon bago po kayo makakuha ng 1 RFID. Okay. May iba po ako, Secretary Banoy Lopez. Sir, kailan ho tayo muling magsagawa po ng mga pag-inspeksyon? Mas maganda itong ginagawa niyo po, sir. On the spot talaga, pag-inspeksyon sa mga bus terminal at marami ho tayong natutuklasan na hindi talaga sumusunod sa mga panuntunan po ng LTFRB, lalong-lalo na sa may mga malinis na mga palikuran, konbinyente ng mga pasahero. Secretary Lopez. Opo, Kuya Aljo, nagsimula na po kami nung Sabado, no? At sabi nga po natin sa ating mga kasamahan sa DOTR, na gawin natin mas maaga para hindi tayo makaantala sa araw ng undas o sa araw ng pagbabiyahe. So tuloy-tuloy po ang ating pag-i-inspection, hindi lang po sa ating mga terminal. Mag-inspection din kami sa ating mga pantalan at paliparan. Ang gusto ko lang din po sabihin, Kuya Aljo, Opo. hindi po dahil mag-uundas lang po na nag-inspection kami. Ito po ay will be a routinary act and a routinary program. Kahit tapos na po ang undas, itutuloy pa rin namin ang pag-inspection sa mga terminal. Kasi napakarami pong terminal hindi sumusunod sa tamang pamantayan at tamang standards. At kawawa talaga ang ating mga commuters. Mhm. Marami din ang mga naitala ngayong mga road rage incident, Secretary Lopez. Kahapon yata, meron na naman nag-viral na video ng isang nagpakilala pang abogado, sir. Opo, Tama po. tiningin yung lisensya. Kumusta na ho ang abogadong yon? Nasyokas na po yan. Preventive suspended na po yung kanyang lisensya. Maghihiring na po yan. At ang parati ko naman po sinasabi sa LTO natin to make sure na magiging stricto kami sa enforcement at i-revoke din natin ang mga yan. Ang patakaran po namin ngayon, magbabawas po kami ng mga siga at arogante, abusadong driver sa kalsada po. Totoo po yan. Ngayon naman, meron yatang maganda ito ang agreement, no? LTO and Bureau of Customs nagsanib puwersa laban sa mga smuggled na mga imported na sasakyan. Secretary Banoy? Tama po, napakaganda po yung agreement na yan sapagkat po, kung alam naman natin, ang mga smuggled na sasakyan, magsisimula sa custom at tapos kasama din ang LTO yan, ang DOTR kapag once na-register na. So I think there's a need talaga, kailangan talaga na magsama ang Bureau of Customs at saka LTO para mahihinto na po natin mga ganitong smuggled na not even luxury vehicles, basta lahat ng smuggled po na sasakyan. At kawawa ang ating bayan, hindi po tamang buwis ang kanilang binabayaran dito. At tulad po ng nangyari ngayon, nakita natin na most of the luxury vehicles na nasasangkot dito sa mga kaso ng flood control ay kulang ang kanilang identity, sila nagbayad ng buwis, hindi tama ang pagkarehistro. So we have to be more proactive. We have to do something na hindi lang dahil may lumabas na issue, pero kailangan namin maglabas ng tamang pulisiya para hindi na po maulit ang mga ganitong pangyayari. Opo, mensahe na lang sa pangkalahatan na Secretary Banoy Lopez ngayong papalapit na ang undas. Go ahead po, Secretary Lopez. Okay, salamat po Sir Aljo. Sa lahat ng mga kababayan na babiyahe ngayong panahon ng hundas at mas lalo na po yung gagamit ng ating mga kalsada. Parati ko po sinasabi na kahit gaano kaganda ang ating pasilidad, gaano kaayos ang ating mga airport, no? Mas lalo sa mga bumabiyahe dito sa kalsada, kailangan po nakakondisyon din po ang magmamaneho. Tingnan nyo po ang inyong mga sasakyan, kalbo na bang inyong gulong, kalbo na yung mga brake nyo. Kasi po kalimitan ng mga nangyayari na aksidente ay dahil hindi po nakakondisyon ang ating mga nagmamaneho at hindi po nakakondisyon ang kanilang masasakyan. So makakaasa naman po kayo sa panig ng gobyerno na we will make sure that ang ating lahat ng ating paliparan, pantalan, pati mga terminal, they are safe at they are convenient to the motoring public at magde-deploy po kami ng ating mga traffic enforcers, ating mga Coast Guard, para naman po meron silang kampante at meron silang peace of mind sa kanilang pagbabiyahe. Maraming salamat, Secretary Giovanni Banoy Lopez ng Department of Transportation. Good morning po, sir. Thank you, Sir Aljo. Have a great morning. Good morning. Thank you.